Philippians chapter 2, verse 15 and 16. Salamat sa Panginoon sa mga young people na ginagamit niya dito sa ating church. At talagang kita natin kung paano sila hinuhubog ng Panginoon. Kaya, kumbaga kung halimbawa dumating man yung panahon na tawagin kami ng Panginoon sa ibang lugar, hindi tayo mahihirapan kasi yung mga next generation ay inihahanda po ng Panginoon. Pero alam nyo, kulang pa yan. Marami pang mga kabataan na sana po ay makasama at magamit po ng Panginoon. Tandaan nyo po, ayaw ni Satan na kayo ay gamitin ng Panginoon. Kaya gagawa siya ng paraan, ma-divert yung inyong attention. Pero again, lagi kayong welcome sa paglilingkod sa ating Panginoon. Philippians chapter 2. At basahin ko po ang verse number 15, then sabay-sabay nating basahin ang verse number 16. Basahin ko muna, Philippians chapter 2, verse 15. That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and a perverse nation, among whom ye shine as lights in the world, all together, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Lapit tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito at kami ay inyong dinala sa inyo pong bahay panambahan. At natutuwa po tignan ang aming mga kabataan na sila po ay nagpapagamit sa iyo. Gaya nga ng sinabi ng iyong manunulat na si Solomon, remember now thy Creator in the days of the youth. Masarap maglingkod sa iyo habang bata pa, habang malakas pa, malinaw pa ang isip, maliksi pa, creative pa. Kaya Lord, salamat sa church po namin. Hindi niyo po pinahintulutan na puro adults lang ang nandito. May mga kabataan. Kaya ang future generation ng inyong church dito po sa Pag-asa ay masasabi naming nasa magandang direksyon dahil may mga next in line, may mga kabataan na iyong ginagamit, Panginoon. Nawa po ang paglilingkod ng aming mga young people ay magpatuloy. Huwag niyo pong hayaan na sila ay magpatalo sa atake ni Satanas sa kanilang buhay. At salamat, Panginoon, dahil it is only by your grace na ang ministeryong ito sa mga kabataan ay nagpapatuloy. At kami rin, Lord, ay patuloy niyo po kaming hamunin na suportahan ang mga kabataan na ito. Lagi silang encourage, i-push na magpagamit, magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. At maging mga tapat kami na mga liwanag sa madilim na mundong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Makakaupo na ang bawat isa. At salamat po doon sa paunang mensahe na ibinahagi sa atin ni Engineer Benjamin Colliantes. No? At talagang it is only by the grace of God na ang Brother Benjamin po ay, kumbaga siya ay binigyan ng Panginoon na siya ay makapasa. At ang nakakatuwa po kasi kay Brother Benjamin, kung naalala nyo po yung mga nandito ng prayer meeting, ay alam mo yung hindi mo alam kung pasado ka, no? At ang blessing sa kanya ibinigay niya na lahat kay Lord, 'di ba? Kumbaga kung kailan malapit, yung iba kasi baliktad, kung kailan malapit na yung board exam, hindi na mag-aalis na sa ministry. Focus na lang. Sa kanya baliktad Kung kailan malapit na, mas lalong naglingkod kay Lord. Kaya talagang seek ye first the kingdom of God. Ang pamagat po ng aking babahagi, at salamat na bigyan na ng intro ang pag-aaral kanina, ay gamitin ko naman po yung pamagat na faithful light. In relation din sa ating theme for this month about faithfulness, at tayo po bilang mga anak ng Diyos ay maging tapat na mga liwanag sa mundong ito. Alam naman po natin na may mga nabibiling ilaw ngayon na after po ng ilang linggo lang ay hindi na po magliliwanag. No? Lalo po pag yan ay mahinang quality. Pero nawa po tayo bilang mga anak ng Diyos ay hindi lang po tayo pang-umpisa, kundi tayo ay pangmatagalan hanggang kunin tayo ng Panginoon at masabi niya na thou good and faithful servant.
Ang Philippians chapter 2, ito pong ginamit kong talata. Kung babalikan po natin ng konti, yung verse number 12, mas lalo nating ma-appreciate ang sinasabi po ni Apostol Pablo regarding po dito sa talatang ito. Kasi mapapansin nyo sa verse number 12, sinabi po, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence." Ginamit po rito yung word na work out your own salvation with fear and trembling. Marami pong iba ang naging interpretation nila doon sa salitang work out, na may mga nag-i-interpret ng Bible na sinasabi, ang kaligtasan ay hindi sa biyaya at awa ng Panginoon lamang. Kinakailangan meron kang gawin para ikaw ay maligtas. Kasi ang nakalagay dito ay work out your own salvation. Pero alam niyo mga kapatid, ang problema sa mga ganong interpretation, hindi nila naintindihan yung salitang work out. Dahil ang salitang workout, doon sa mga nag-gym ay naunawaan nyo ito. Dahil ang mga nagpupunta sa gym, hindi naman kayo nagpupunta ng gym para magkaroon kayo ng muscle. Alam po natin yan. No? Nagpupunta kayo sa gym, may muscle na kayo, magpapalaki na lamang kayo ng mga muscle. Magpapa-sexy, magpapa-macho, hindi para magkaroon ng muscle. So, ganun din po, ligtas na. So, bilang mga mananampalataya, no, ang pinag-uusapan po dito sa Philippians, ano ang mga obligasyon natin bilang mga mananampalataya? Ligtas na, nagtiwala na kay Jesus Christ. So syempre, dahil ligtas ka na, dahil mananampalataya ka na, ay inaasahan po sa atin that we need to work out, palakasin yung muscle na meron po sa atin. Kaya tayo ay kinakailangang maglingkod, kumilos, lumakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga in verse 15, yung binasa nating talata, sinabi po dito that ye may be blameless and harmless. Dahil tayo ay sons of God na, without rebuke, in the midst of the crooked and perverse nation, among whom ye tayo daw po ay magliwanag, kagaya ng mga liwanag sa mundong ito, no? Ye shine as lights in the world. So inaasahan po ng ating Panginoon na tayong mga mananampalataya ay makita po sa atin, ipamuhay po natin ang atin pong pananampalatayang ito, o tayo po ay magliwanag sa mundong ito. Kaya nga, bilang mga tapat na ilaw sa mundong ito, at mapapansin nyo ng aking ibabahagi, ay naumpisahan na ito ni Brother Benjamin at may mga additional lang ng konti. So bilang liwanag, bilang mga tapat na ilaw ng sanlibutan ito, tayo po ay mananampalataya. Ginamit kanina yung Matthew 5:14 and 16 na let your light so shine before men. Inaasahan po sa atin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga mananampalataya, tayo ay magliwanag. So ang faithful, ang tapat na ilaw, ito po ay it glows. That's number 1. Kailangan nagliliwanag, kailangan makita. Kaya nga sabi ng talata, ye shine as lights. So under po niyan, number 1 or letter A, ay tayo po ay magliwanag sensibly. Ibig sabihin, tayo po ay nararamdaman, nakikita. Kumbaga nakikita po ng ibang tao, hindi pwedeng sasabihin mo na ikaw ay liwanag pero secret agent lang. No? Hindi halata. Ako ay Kristiyano lang pero hindi halata. Ako ay mananampalataya pero secret agent Christian. Alam nyo, wala pong ganon, mga kapatid. Dahil bilang isang liwanag, kinakailangan nakikita po ng ibang tao na talagang tayo ay liwanag. Kaya nga, going back dun sa ginaming talata ni Brother Benjamin, sabi ng Matthew 5:14, ye are the light of the world. Tayo pong mga mananampalataya, we are the light of the world. At ang ganda nung sinabi, a city that is set on an hill cannot be hid. So kinakailangan hayag na hayag. Para itong, kumbaga, may tinayong struktura doon po sa hill, nakitang-kita ng mga tao sa paligid. So mga kaibigan at mga kapatid, tayo po bilang mga liwanag sa sanlibutan ito, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangang maging obvious na mga mananampalataya tayo. Maging obvious na tayo po ay tagasunod ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung paano tayo magsalita,
At dapat makita rin sa ating mga pananamit. Of course, we cannot judge people sa pamamagitan ng pananamit. Pero wag nawa na ang ating pananamit ay magmumukha tayong mga anak ng Diablo. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo secret agent, gaya nga ng sabi ko kanina. Bagamat may mga mukhang Kristiyano na hindi naman pala talaga, pero kung sila nga ay mga nagkukunwari, ay nagsusuot ng tama, dapat tayong mga totoong liwanag, mga tapat na liwanag, mas lalong makita sa atin, hindi lang sa loob, dahil yung panloob naman natin, ang Diyos ang nakakakita niyan, pero dapat yung panlabas natin ay nakikita rin ng iba. Maging obvious po na tayo ay mga mananampalataya. Pangalawa po, under number 1, sa pagliliwanag, kailangan we have to glow separately. Merong clear distinction between light at saka darkness. Hindi pwedeng mix. Hindi pwedeng, kumbaga, black and white na ipagko-combine. Hindi, dapat may malinaw na paghihiwalay ang liwanag at ang kadiliman. Ang mantika at saka tubig, hindi pwedeng pagsamahin, hindi pwedeng hybrid. Hindi mo pwedeng sabihin, ako po ay hybrid Christian. Christian by Sunday, unbeliever ng Monday hanggang Saturday. Wala pong ganun, mga kapatid. Hindi pwedeng hybrid. Kinakailangan ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging mananampalataya, ito po ay way of life. Mga kapatid, kaya nga sabi po ng pangalawang Korinto 6 o chapter 6 verse 14, isang pamilyar na talata, sabi ng verse, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness?" Pansinin niyo pa yung susunod. "And what communion hath light with darkness?" So, ibig sabihin, walang pagsasama, walang pag-fellowship. Hindi pwedeng i-combine ang light at saka darkness, especially in a spiritual sense. Hindi po pwede. So, okay lang yan kung magkakaroon kayo ng combination sa mga pagkain. Paghalu-haluin nyo yung mga pagkain na mga alam nyo. No? May mga combination. Pero when it comes to spiritual matters, mga kaibigan at mga kapatid, there must be a clear distinction between light and darkness. Dapat ganun po, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi pwedeng nakaka-confuse. Hindi pwedeng sinasabi mo that you're worshiping Jehovah, you're worshiping the triune God of the Scriptures, then sa kabilang banda, ay wino-worship mo rin yung mga ibang tao, wino-worship mo yung mga kumbaga yung mga kilalang mga awit, mga politicians. No, there must be a clear distinction. Hindi mo pwedeng sambahin itong mga taong ito, itong mga kilalang tao na ito, kinakailangan ang Panginoon lamang. There must be a clear distinction. Kaya nga, paano tayong magsalita, paano tayong mamumuhay, paano tayong mag-isip, dapat may makita silang pagkakaiba. Kaya nga, ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse number 8, "For ye were sometimes darkness." Ayan, sinasabi ng Bible na kayo, kausap yung mga taga-Epeso, mga mananampalataya sa Epeso, na sila daw po ay dating nasa kadiliman. Pero ang blessing, dahil nanampalataya na sila kay Jesus Christ, ano na ngayon? But now, anong sabi ng Bible? "Are ye light in the Lord? Walk as children of light." Mga kaibigan at mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya, ito atin-atin lang. Tayo yung mga royal blood. Diba? Anak tayo ng Diyos. Kaya, di ba pagkabilang ka sa royal blood na family, hindi ka kagaya ng mga pangkaraniwang tao. Kaya nga pag royal blood, may ano yan, may mga training, ano dapat yung lakad, paano dapat kumain. Di ba? Kaya nga di ba merong anak si Prince Charles na naging controversial. Kasi meron siyang napangasawa na yung pangasawa, binabago yung ano niya, yung ugali niya, binabago yung ano niya. Hindi yun ang takbo ng mga royal blood eh. Hindi sila dapat ganun kumilos. Hindi sila dapat ganun manamit. So, yun, nagkagulo-gulo sila. Dahil yun nga, merong nanggulo doon, may nakapasok, at binabago itong nakaugalian na
bilang pamilya ng mga umiinom ng Royal. Ganun yun. No? So, yun pala yun. So, ibig sabihin, makikita natin dito mga kapatid, na ganun din tayo when it comes to spiritual side, tayo kasi mga anak na ng Diyos. So, bilang mga anak ng Diyos, ang inaasahan ng tatay natin doon sa langit na nakikita tayo palagi, ang ating pamumuhay ay palangit na. Ang ating pamumuhay ay citizen na ng kalangitan. Hindi na tayo taga rito. Hindi na po ito ang tahanan po natin. Ang ating tahanan, ang direksyon natin, inaantay na lang natin yung flight natin, pero papunta na tayo doon sa langit. Kaya ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating sarili. Ang ating, kumbaga, ang kultura natin ay heavenly culture na at hindi na yung worldly at hindi na yan ang lakad po natin dahil tayo ay papunta na doon sa ating tunay na tahanan which is sa kalangitan. Kaya nga, sa another verse, sabi po ng 1 John chapter 2, verse 8, ito na naman, again, a new commandment I write unto you, which a thing is true in Him, and in you. Anong sabi rito? Because the darkness is past, nakaraan na yan, and the true light now shineth. Tandaan nyo, merong fake na light at merong true na light. Ano yung fake na light? Si Satanas po is an angel of light. So si Satanas din ay peking ilaw. Kaya tayo bilang mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, kung yun nga pong mga kulto ay parang nasa liwanag din eh. Kaya nga nang sabi ko sa inyo, may peking ilaw. Tayo pa kaya na tunay na nanampalataya kay Jesus Christ, mga tunay na ligtas, mas dapat tayo magliwanag kasi nasa katotohanan tayo. Eh yun nga mga peke na pagkakamalang mas mababait pa sa atin. Mas magagalang pa sila sa atin, ganun ang nakikita nila. Kaya dapat tayo, mas mabuti dapat tayo, although hindi tayo naligtas sa kabutihan, naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon. At dahil naligtas tayo sa biyaya ng Panginoon, yun ang totoong salvation sa pamamagitan ng faith natin kay Christ, mas lalo tayo dapat mamuhay sa katotohanan. Number 3, we have to glow, tayo ay magliwanag, steadfastly. Parang kagaya ng sun, mga kapatid. Diba? Kung itong liwanag ng sun, buti na lamang dahil hindi ito nawawala. Imagine niyo na lang kung biglang nawalan ng liwanag ang sun at biglang magkakaroon ng anunsyo. Pasensya na, hindi po na-charge yung araw. Naku, ang hirap niyan, di ba? So, mga kaibigan at mga kapatid, kung ang araw ay continuously na nagliliwanag ito, kung steadfast itong nagbibigay ng liwanag sa atin pong daigdig, as a believer, bilang tayo ay anak ng liwanag, bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod kay Jesus Christ, kinakailangan yung light na meron po sa atin ay dapat tuloy-tuloy, hindi po pang Monday lang, o hindi tayo pang Sunday lang, at iba na tayo sa Monday, hindi. Sunday, Monday, hanggang Saturday, dapat tayo po ay talagang nagliliwanag bilang mga anak ng Diyos. Paano tayo magsalita? Yung ating pamumuhay, yung ating mga patutuo, ay makitaan po tayo ng magandang testimony ng atin pong kapwa. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 5, but ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Hindi na po tayo sa anak ng kadiliman. Hindi na tayo anak ni Satanas. So kung hindi na tayo anak ni Satanas, huwag mo na siyang gayahin. Huwag na siya dapat makita sa buhay mo kasi hindi ka na anak ni Satanas eh. Maliban na lang kung talagang anak ka niya. Pero kung anak ka na ng liwanag, save ka na, bagamat hindi tayo perfect, yes, pumapalpak, pumapalya, nagkakamali, pero hindi ibig sabihin yan na you're enjoying doing itong mga kasalanan na ito. At sa awat tulong ng Panginoon, tutulungan ka niya na unti-unting magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay.
Kaya nga mahalaga po yung meron tayong daily sanctification. Tayo po ay, kumbaga, bakit natin sinasabing kailangan nating magkaroon ng devotion, prayer araw-araw, we go to a Bible-believing church. Hindi natin ginagawa yan para pumunta tayo sa langit. Kaya minsan nakakatawa, may mga ibang paniniwala, church kayo ng church, so sobra kayo sa langit. Alam niyo ba, walang makakagawa nun? Hindi tayo sobra sa langit kasi nga lahat tayo makasalanan. In fact, hindi nga tayo karapat-dapat sa langit eh. Kaya alam nyo kung ang basis ng pagpunta sa church ay pagpunta ng simbahan, kahit araw-araw pa tayo magsimba, hindi pa rin sapat. Pero salamat, hindi yan ang basis para makapasok tayo sa langit. We are sure, 100%, hindi nagmamayabang na makakapasok tayo sa langit. Bakit po? Kasi hindi dahil sa ginawa natin, sa gagawin natin, kundi dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus, yan po ay sapat na para pambayad sa ating mga kasalanan. Ang naging tugon natin, nanampalataya tayo sa Kanya, tinanggap natin na yung ginawa ni Christ sa krus ng Kalbaryo na kapatawaran at daan patungo sa langit, ay sapat na sa ating kaligtasan. Pero kinakailangan natin, as a believer, bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating mag-devotion, kinakailangan nating manalangin, gaya ng sinasabi ko, kailangan nating mag-ministry. Ano yung mga yan? Para saan yan? Para ba mapunta sa langit? Hindi po. Bakit natin ginagawa yung mga yan? Because, gusto nating i-glorify si God. At gusto nating unti-unti tayong linisin ng Panginoon at magpagamit for the glory of His name. Pangalawa po ang liwanag, mga kapatid. Hindi lang ito, siyempre kinakailangan tayo ay magliwanag. Ang liwanag din ang nagiging gabay. It guides. Sa ating paglalakbay, ang blessing kasi sa panahon natin, nandyan na po yung Meralco. Diba? Meron ang mahalaga lang may pambayad ka. No? Pero kung wala kang pambayad, magdidilim talaga yan. No? Kaya nga gustong-gusto ko yung kila Brother Emer na upahan, ano lang po sila, no? Kumbaga, kung maglo-load ka, may kuryente. Kapag walang load, di wala. Pwede ka naman magkandila doon, di ba? Esther, kung talagang walang pambayad, pwede naman. Pero ganun yung sistema. Sabi ko, ayos yun bilang nagpapaupa. Okay yun para sa akin. So yun po ang liwanag, ang trabaho niyan, nagagabay. Kasi nga, gaya ng nabanggit kanina ni Benjamin, imagine niyo na lang, di ba, kung naglalakbay kayo, hindi pa maliwanag ang buwan, di ba? Madilim talaga. So kung wala kang dalang ilawan, at lalo na sa kagubatan ka, malaki ang posibilidad mapapahamak ka talaga. Hindi mo alam kung meron ka na pang makakasalubong na ahas, hindi mo alam kung papunta ka na sa bangin, hindi mo alam kung may mga tinik-tinik dyan sa dadaanan. Okay? Kaya kinakailangan talagang may ilawan. At ang ilawan na to, siyang magsisilbing gabay mo. At ikaw din, tayo bilang mga anak ng Diyos, yung ilaw na hawak natin, gagamitin natin to hindi para sa sarili natin. Diba? Gagamitin natin to dahil may hawak na tayong ilaw, pangunahan natin yung ibang tao. Pakita natin sa kanila, sundin natin to kung saan tayo dinadala ng liwanag na to para maingatan tayo sa ating paglalakbay. Hindi yan yung, bahala kayo dyan, bahala kayo mahulog sa akin, basta ako, okay na ako. Hindi ganun ang disenyo sa atin. Kaya nga, it guides, mga kapatid. Sabi nga ng talata, ye shine as lights in the world. So, mahalaga po na tayong bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tapat na liwanag sa mundong ito, gamitin tayo ng Panginoon para gabayan yung mga hindi mananampalataya. Letter A, to the Savior. Tayo ang gamitin ng Diyos na liwanag para dalhin natin ang mga tao patungo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag niyong kalilimutan na si Jesus Christ mismo ang nagsabi in John 8, chapter 12, I am the light of the world. Parang ginamit din kanina, sabi di ba, ye are the light of the world bilang mananampalataya. Pero huwag niyo kalilimutan, gusto ko yung ginamit na illustration ni Benjamin, para tayong buwan, para tayong moon. Pero si Jesus Christ, siya yung pinakasan na kumbaga tayo ay reflection lamang ng light na mula doon sa source ng light, na yan ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. So si Jesus Christ ang liwanag ng sanlibutang ito. Kaya nga tayo, naalala ko yung testimony ni Apostle Paul. Gamitin ko po itong Acts chapter 26. Anong sabi ni Apostle Paul? And I said, who art thou, Lord? Ito yung conversion experience ni Apostle Paul. Na-meet niya si Jesus Christ, papunta siya ng Damascus. And he said, I am Jesus whom thou persecutest. Verse 16, but rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose,
to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and of those things in the which I will appear unto thee. Verse 17, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. 18, to open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan unto God, and they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Sabi po yan ni Jesus Christ sa kanya. Kinakausap niya si Saul. At alam niyo mga kapatid, anong sabi ni Christ? To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God. So yan ang misyon ni Apostol Pablo, na siya'y pumunta sa mga hintil, ituro sa kanila yung liwanag na si Kristo, ituro sa kanila ang ebanghelyo, para itong mga pagan people na ito, na sila ay ibang kilala nilang Diyos, iba ang salvation na alam nila, ay mamulat sila sa katotohanan, makilala nila ang totoong tagapagligtas na si Jesus Christ, at magkaroon sila ng kaligtasan. Mga kapatid, hanggang sa ngayon, ganyan ang trabaho natin dapat. Na ang mga tao ay dalhin natin kay Jesus Christ. Sila ay ating ilid. Kaya nga, let's win souls for Christ. Na mamulat sila sa katotohanan, na makita nila ang liwanag na tinuturo ng banal na kasulatan na si Jesus Christ lamang ang daan patungo sa langit. So yan po ang ating trabaho. We guide people, we win them para makilala nila ang tunay na tagapagligtas at makasumpong sila ng kaligtasan. Pangalawa, letter B, through the Scripture. Mga kapatid, ganun din po, trabaho din natin na i-guide ang mga tao patungo doon sa katotohanan na tinuturo ng Bible. Kaya nga, mahalaga na hindi lang tayo marunong mag-evangelize, marunong din tayo sa discipleship. Marunong din tayo mag-disciple, magturo ano ang sinasabi ng Bible, thus saith the Lord. Kaya nga, nakakatuwa na dito sa church natin, salamat kay Pastor Val, napakalaking blessing, nagkakaroon tayo ng mga training. Kaya lang medyo nahiya kayong umattend ng training. Kaya ang prayer natin, merong mga magiging Sunday school, no? Pag-usapan pa namin Pastor Val na mismong yung kanyang training, dalhin dito sa congregation natin. Para talagang lahat tayo ma-aware, ano ba itong discipleship na kinakailangan nating gagawin pagdating sa mga follow-ups po natin. Kaya nga may mga care group ministries din po tayo. Mahalaga din yan to disciple people. At ang gagamitin nating tool is the Bible. You know why? Because sabi nga ng Psalm 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita ng Diyos sa paglalakbay natin sa madilim na daigdig na ito yung liwanag na dapat na ating gabay para hindi tayo maligaw, hindi tayo mapahamak. At alam nyo, historically speaking, maraming mga countries na sila ay nabago. Nag-iba ang kanilang pananaw. Umayos ang kanilang pananaw. Bakit? May mga nakarating na mga missionaries doon na ibinahagi sa kanila ang salita ng Diyos, nalaman nila ang katotohanan, at pati ang pamumuhay nila ay naging maayos. May mga countries na sila ay mga cannibals, kumakain sila ng laman ng tao, pero dahil may missionary na nakarating, salamat, nag-iba ang pananaw nila. May mga bansa o may mga tribo na napuntahan ng mga ilang missionaries na sila ay mga dating naniniwala sa polygamy, pwedeng mag-asawa ng marami, pero salamat dahil sa katotohanan ng Bible, nagliwanag ang kanilang isip. Kaya nga, maraming mga bansa din na naging progreso sila sa panahon natin ngayon. Bakit po? Kasi yung country na yan ay nasimulan ng mga Bible, o sabihin natin mga taong may takot sa Bible. Like for example, in the United States of America. Ang bansang Amerika, even yung kanilang, yung structure ng leadership ng kanilang country na inadapt din ng Philippines, merong 3 mahalagang sangay ng gobyerno, nakuha nila yan sa Bible. Kaya nga makikita natin na bakit naging progreso sila. Kasi ang kanilang mga leaders, hindi ko sinasabing mananampalataya, pero marami sa mga leaders nila noon
they honor the Bible. Kaya talagang naging maganda ang naging direksyon ng kanilang bansa. Pero alam mo yung problema sa atin? Bakit hanggang ngayon sakit sa ulo? Napangunahan kasi tayo ng polluted na klase ng Christianity eh. Namulat tayo sa corruption, namulat tayo. Kaya hanggang ngayon, di ba? Kaya huwag tayong padadala sa mga corrupt na officials na ipagtatanggol nyo sila hanggang kamatayan. Si Jesus Christ lang ang dapat nating ipagmalaki, mga kapatid. Yung mga taong tumatakbo na yan, maniwala kayo, hindi yan perfecto. Pwede silang masira anytime. Kaya tayo po, salamat na lang dahil ang Savior natin hindi yan masisira. Kaya nga, worth defending pag dinepensahan nyo si Jesus Christ. Pag tinaas nyo ang kanyang pangalan, hindi kayo mapapahiya. At yan ang tinuturo ng Bible. Another verse pa in 2 Peter chapter 1 verse 19. We have also a more sure word of prophecy, sabi ni Pedro. Whereunto ye do well that ye take heed as unto a light that shineth in a dark place. Salamat na lang sa sure word of prophecy na ito. Ito yung ginamit, di ba, pag tinuloy pa natin dyan, sinasabi po ng Bible na knowing this, that no prophecy of the Scripture, graphe, handwritten copy, is of any private interpretation. Sa Bible po, mga kapatid, ito yung nagsisilbing liwanag. Kaya, bakit ang tao ngayon, at masakit man sa damdamin, maraming kabataan ngayon, ligaw? Kasi maraming kabataan ngayon, wala nang idea sa Bible. Marami ngayon, even ang mga nagpapakilala o mga professing Christians, sinasabi nilang Kristiyano sila, pero kahit John 3:16, hindi nila alam. Buti sana kung alam nila yung Jesus wept kasi may iyakan na lang eh. Diba? Pero, yun nga eh, ang daming mga kabataan ngayon, hindi nila alam kung ano ang gender nila. Hindi nila alam kung may kaluluwa ba sila o wala. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang kanilang purpose sa buhay na to. Minsan nga, kahit anong kurso, magulo pa eh. Bakit wala silang sense ng purpose? Bakit walang sense of direction? Kasi yung authority ng buhay nila, wala. Kaya nasisira yung sinasabi ng ating pambansang bayani na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Pero nung nakita ko kanina si Hannah na kumakanta, yan, si Benjamin na nag-preach, naka-Amerikana si MJ Boy, na akala mo bodyguard ng presidente ng Pilipinas. Yun, may pag-asa pa pala. Tingnan niyo yung mga pogit magaganda. Si Adam na talagang, ang galing, di ko alam kung saan tayo pupunta kanina. Pero at least may pag-asa pa din dahil, syempre, umpisa lang naman eh. Ano naman yan? Ganun talaga, Brother Adam. Okay lang yan, sana maulit pa ulit. Kaya sabi, sana Youth Sunday na lang every Sunday para relax kami ni Pastor Bal, no? Di ba? Ay, salamat. Di ba? Pag nakita mo itong mga kabataan, may pag-asa pa pala, totoo pa rin pala. Pero ito kasi mga kabataan na ito yung may takot sa Diyos eh. Kaya nga pahapyawan ko na kayo ng konti. Kung sila ay manghihingi ng pang-youth camp nila, huwag naman natin pagdamot. Ay, lakas ng amen, no? Di ba? Kasi mga pag-asa ng bayan yan eh. Di ba? Marami tayong mga kabataan na talagang very potential magamit ni Lord. Pero tandaan niyo po, sa isang iglap pwedeng sirain ni Satan yung mga yan. Pwedeng sirain ang kanilang buhay. Kaya ngayon pa lang, bantayan natin, hayaan nyo silang ma-expose sa mga spiritual na gawain. Kaya nga, tinitignan ko yung mga schedule ng mga ito. Medyo ako hinihingal ako sa schedule nila eh. Pero magkakaroon sila ng youth camp. Tuesday ba yon? Tuesday? Tama, no? Tuesday. Tapos biglang magkakaroon pa sila ng church camp, 17. Tapos 18, meron pa rin. Sasabi ko, Mambira, ang tindit nyo talaga. Hinihingal ako. Pero again, buti na lang mga spiritual na gawain naman yan. Hindi naman yan sila yung yayayain ni Enrico. Ay, tara, inuman tayo. Hindi naman ganun. No? Yan ay mga spiritual na mga gawain. Kasi kailangan nila ng mga ganyang klase ng gawain. Para sila ay magwardyahan, maingatan, ma-expose sila sa church life. Kaya nga, doon sa mga may anak, sana po, encourage yung mga anak nyo, sana makasama sila. Kasi baka akala nila, parang di ako pinapansin ng mga youth. Kaya alam mo sa baka na misinterpret nyo lang, kaya hindi kayo napapansin. Kasi hindi rin naman kayo sumasama sa fellowship. Sumama kayo sa mga fellowship para makita nyo, namamansin pala sila. Diba? Bigyan nyo sila ng pagkakataon para ipakita sa inyo, may mga kaibigan din pala kayo sa church.
Kasi baka iniisip nyo mga kaibigan nyo, nandoon lang sa labas. Hindi. May mga kaibigan kayo dito. At bibigyan ko kayo ng tip. Alam niyo ba, pag didikit kayo kay Enrico, pakakainin kayo niyan. Masarap ka fellowship si Enrico. Kaya, kung ako sa inyo, huwag kayong hiwalay. Yan ang mga magagandang kasama, mga ka-fellowship. At letter C, mga kapatid, through thy sanctified life. Of course, kailangan ipakita rin natin sa daigdig na ito na tayo po ay namumuhay ng may kabanalan. Kaya nga sabi ng 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood. By the way, isa po sa mga tinuturo ng Bible, ang lahat pala ng mga mananampalataya, priest. Royal priesthood. Aba, kaya pala, hindi na natin kinakailangang dumaan pa kung kani-kanino. We can come boldly to the throne of grace dahil po tayo bilang mga anak ng Diyos ay priesthood of all believers. At hindi lang yan, unholy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So tayong mga anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, tayo pala dapat ay makitaan ng namumuhay ng may kabanalan kasi mga priest na tayo. Kung baga sa Old Testament, kung yung mga priest ay mayroong mga strict na rules sa kanilang pamumuhay, tayo rin bilang mga Bible believer, huwag niyong isipin na strict kasi pag inisip niyo yung law, parang ang bigat eh. Pero i-divert natin ang mind, i-condition natin yung mind natin in the New Testament era na gagawin natin mamuhay ng may kabanalan hindi dahil sa batas, kundi dahil we want to glorify God. Because we love God. At pag mahal mo ang isang tao, hindi magiging mahirap sa iyo na gawin ang tama dahil hindi ka napipilitan dahil ginagawa mo yan sa pag-ibig. Kaya even si Apostle Paul, sinabi niya, be ye followers of me. Marami pong mga tao, marami mga leaders ngayon, hanggang dun lang sila sa me. Be ye followers of me. Hindi po natatapos dun ang sentence. Even as I also am of Christ. Yan ang huwag nating kalilimutan. Yes, hindi masamang may sinusundan kang tao, pero siguraduhin mo na yung sinusundan mong leader ay sumusunod kay Kristo. Kasi kung sinusundan mo, sarili niya lang sinusunod niya, pag nagwalang hiya yan, hindi magwawalang hiya ka na rin, hindi po yan tama. Kinakailangan si Kristo pa rin ang maging pattern, siya pa rin ang pinaka number one example para tayo pong mga liwanag sa sanlibutan ito ay magabayan din natin ang ibang tao. So ganyan po makikita natin sa ministry natin, sa atin pong church, na tayo po bilang mga members ng Faith Baptist Church na may maging liwanag po tayo. Tandaan nyo, ilang oras lang tayo magkakasama dito. Ang tunay na hamon sa atin pag lumabas na tayo sa building na ito. Sa pang-araw-araw na buhay natin, paano tayo magsalita, paano tayo kumilos, paano tayo gumalaw, tinitignan po ng tao ang ating pagkilos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magang ito. Salamat sa liwanag na mula sa iyo na inilagay niyo sa amin bilang iyong mga anak. Kaya nga sabi din sa ginamit na verse ni Brother Benjamin na ye are the light of the world sa 5:14 ng Matthew. We are the light of this world. Kaya bilang mga light, it's our responsibility to glow and to guide other people para papunta sa iyo. Panginoon, hahadlangan kami ng kaaway, sigurado po yan. Pero kami rin, Panginoon, naniniwala kami mas makapangyarihan ka na nasa sa amin. Tulungan niyo po kami na wag manaig si Satanas sa aming buhay, na maging maayos kaming liwanag sa aming mga pananalita at paghahayag ng Ebanghelyo. Lord, kinakailangan ng madilim na mundong ito ang liwanag na kay Jesus Christ lamang matatagpuan. Madilim ang turo ng sanlibutan by works, by law, ang pagpunta sa langit. Pero salamat, the Bible is very clear, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Dear Father, kung meron man pong nakikinig sa oras na ito na isang kabataan, na siya po'y naliligaw ng kanyang landas sa kanyang buhay, Lord, ibalik mo siya sa liwanag. Alisin niyo siya sa influence ng kadiliman. Kaya nga, we need to separate, sabi ng Bible, be ye separate. Tulungan niyo yung kabataan po namin na yan, na makita niya, mayroong mga mabubuting kaibigan dito sa church, na siya i-impluensyahan sa tamang gawain, na siya po ay
tuturuan at kumbaga encourage na lumago sa Word of God. Masarap na kami ay nasa tamang company. Kaya Lord, I pray na sa aming mga kabataan at kahit sa mga nakakatanda din, tulungan niyo po kami makita namin as a church, kami po ay family. At bilang family, kami po ay royal family because kami mga anak mo. Kaya magkaroon kami ng mabuting patotoo sa paligid po namin. At sa oras na to, kung mayroong mang nakikinig, kaibigan ko, hindi ka patiyak sa iyong kaligtasan. Hindi ka pa siguradong sa langit pupunta ang iyong kaluluwa. The good news is this, si Jesus Christ ay nag-aalok na sino man ang tatawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Sino man ang mananampalataya kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Alisin mo sa isip mo na relihiyon ang magliligtas. Mabuting gawa ang magliligtas. Pagsunod sa batas ang magliligtas. Erase, hindi yan ang magdadala sa iyo sa langit. Biyaya lamang ito ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, manalig ka sa Kanya, gagabayan kita sa isang panalangin. Ariin mo to na sarili mong prayer na may pananampalataya sa iyong puso. Ito na yung panalangin, kaibigan. Kung nakikinig ka man sa live streaming o sa video na ito, sumunod ka na may pananampalataya. Mahabaging Diyos, salamat sa iyong salita. Inaamin ko na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Hesukristo, tinatanggap kita na nag-iisang daan patungo sa langit. Na tanging ikaw lamang ang makakapagpatawad ng aking mga kasalanan. Kaya buong puso po na pinagkakatiwalaan ko ang mga talata na nangangako ng iyong kapatawaran, ng buhay na walang hanggan, na kaligtasan ng aking kaluluwa. Ito ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.